Isa sa paborito kong pasalubong galing Quezon ay ang browas o ladyfinger. Napakasarap na snack kaparis ang mainit na kape. Kaya din natin gawin ito at masubukan nga. Tara, gawa tayo. Hi, I'm Dance and this is my channel. Una sa lahat ay paghaluin muna natin ang ating 1 cup na all-purpose flour at saka 1 tablespoon na cornstarch, 1 teaspoon na baking powder at saka imikos-mikos lang natin sandali hanggang sa mag-well combine po ang ating mga dry ingredients dito. Sa isang bowl naman ay maglagay po tayo ng 3 egg yolks at saka dagdagan natin ng 1/4 cup na sugar, a pinch of fine salt o 1/8 teaspoon na fine salt at saka 1/2 teaspoon na vanilla essence. Gamit ang electric hand mixer ay ibibit lang po natin ang ating egg yolks at kasama ang iba pang mga sangkap dito hanggang sa magkulay pale ang ating egg yolks po dito. Kung wala naman po kayong electric hand mixer ay pwede naman wire whisk na lang ang ating gamitin dito hanggang sa masunod lang po ang kulay na ating gustong ma-achieve po dito kagaya nito. Set aside muna natin ang ating egg yolk at gagawa naman po tayo ng ating mirang. 3 egg whites po ang gagamitin natin dito at pagkatapos po ay ibibit po natin ito hanggang sa maging bubbly po ang ating egg whites dito at idadagdag naman po natin ang ating 1/4 teaspoon na cream of tartar o kaya 1/2 teaspoon na vinegar kung wala po kayong cream of tartar o pwede naman wala na lang po. Pwede rin po yun at ma-achieve din natin ang ating stiff peak na consistency ng ating mirang po dito. At kapag ganito na ang ating egg whites ay magdadagdag naman po tayo gradually ng 1/4 cup na sugar. Idadagdag natin ito in 3 batches. At pagkatapos ay tuloy-tuloy lang po natin ang ating pagbibit dito hanggang sa ma-achieve po natin ang stiff peak na consistency ng ating mirang. O ayan, stiff peak na po ang consistency ng ating mirang dito. At ngayon naman po ay ihahalo natin ang ating egg yolks po dito na ating nabit po kanina. Haluin lang po natin ang ating dalawang mixture. Cut and fold method ang ating gagamitin na paghalo dito para hindi po mag-deflate ang ating mirang po dito. Ngayon na nahalo na natin ang ating egg mixture dito, ay idagdag naman po natin ang ating dry ingredients sa pamamagitan ng paggamit ng isang strainer para hindi po mabuo-buo ang ating dry ingredients kapag ihinalo po natin dito sa ating merang mixture. Hahaluin lang po natin ito ng maigi at saka cut and fold method pa rin ang ating gagamitin sa paghalo dito para hindi po mag-deflate ang ating batter po dito.
Ngayon ilalagay po natin sa isang piping bag ang ating butter mixture po dito. At kapag nailagay na natin lahat ang ating mixture po sa piping bag, ay gugupitan lang po natin ang dulo, yung tamang-tama lang po na size sa ating bruwas. Dito sa aking pan, sa aking tray ay ginuhitan ko po panang marka ang aking tray po dito at pagkatapos nilagyan ng parchment paper sa ibabaw para kitang-kita ko o meron tayong guide kung mag-pipe out na po tayo ng ating butter dito. I-pipe out lang po natin ang ating butter ng ganito. Depende na po yan sa inyo kung gaano ka laki ang ating pag-pipe out ng ating butter po dito o kung gaano kalalaki ang ating bruwas o ladyfinger na gusto nating gawin dito. At dito sa akin ay medyo napalaki ang aking paggupit ng ating piping bag at medyo matataba po ang ating na-pipe out po dito. Ibig sabihin po yan, malalaking bruwas po ang ating magagawa po dito. At kung kayo naman ay gagawa nito ay liitan nyo lang po ang paggupit sa dulo ng ating piping bag para mas maliliit din ang ating bruwas na magawa dito. At bago po natin ito isalang sa oven, ay budbud muna tayo dito ng confectioner sugar o powdered sugar sa ibabaw. Damihan lang po natin ang ating paglagay ng ating powdered sugar sa ibabaw at para ito ay hindi matunaw po kapag i-bake na po natin ito maya-maya. Ibibake lang po natin ito ng mga 15 to 20 minutes. Depende po sa lakas ng oven nyo at 180 Celsius na temperature po. At ito na po, successful po ang ating ginawang bruwas po dito. At sigurado po ako na napakasarap po ito. Palalamigin muna natin ang ating bruwas po dito bago po natin tanggalin sa ating parchment paper kasi po dumidikit po yan. At pagkatapos po ay iimbak po natin ang ating bruwas sa isang sealed na container po.